Na-recover na ang cockpit voice recorder at flight data recorder ng commercial plane na nakabanggaan sa ere ng isang helicopter sa Washington, D.C. sa Amerika. Isang Pilipino opisyal ng PNP ang kabilang sa mahigit 60 nasawi. Saksi si Joseph Morong. Walang tigil sa pag-iyak ang batang babaeng yan habang nagpapaalam sa kanya ang amang si Police Colonel Pergentino Malabed Jr. I love you. Palis noon si Malabed para sa 12 araw na official trip. Nakatakda na sana siyang bumalik sa Pilipinas sa February 2 pero di na pala siya makakauwi. Ang sinakyan kasing eroplano ni Malabed nakasalpukan sa ere sa Washington, D.C. ang Black Hawk helicopter ng U.S. Army. The Philippine National Police mourns the tragic loss of Police Colonel Pergentino N. Malabed. He served with honor, integrity, and dedication throughout his career. We extend our deepest condolences to his bereaved family, loved ones, and colleagues. Graduate ng PNPA Class Kabalikat of 1998, ang 51-year-old na si Malabed na hepe ng Supply Management Division ng PNP. Nasa Amerika siya para inspeksyonin ang lampas 2,000 all-purpose vest na binili ng PNP mula sa India. Sa report ng Deputy Chief of Mission ng Pilipinas sa Amerika sa PNP, kinilala ng Washington Police si Malabed base sa passport na nakuha sa kanyang labi. Pero hinihintay pa ang pamilya niya na manggaling dito sa Pilipinas para opisyal na kilalanin ang kanyang labi. Ipinagbigay alam na ng PNP sa pamilya ni Colonel Malabed ang nangyari dito at tinutulungan na rin sila na makapunta sa Amerika para maiuwi ang kanyang mga labi dito sa Pilipinas. Lahat po na tulong na magagawa ng PNP para po makabalik yung labi po ni Colonel Malabed kung ma-identify na po siya ng kanya may bahay. Isa ang labi ni Malabed sa 30 na-recover na ng mga otoridad. The work has now shifted to a recovery mission. Sadly, there are no survivors. Our prayers are with you now, and in the days to come, we'll be working very, very diligently. 67 lahat ang sakay na nagbangga ang eroplano at helicopter, kabilang ang ilang figure skater na inalala sa ISU European Figure Skating Championship sa Tallinn, Estonia. Please join us now in a moment of silence as we think of those who have been lost and their loved ones. Patuloy pang inaalam ang sanhi ng trahedya. Nakuha na ang cockpit voice recorder at flight data recorder ng eroplano. Inaasahang may mailalabas ng preliminary report sa insidente sa loob ng 30 araw. Sabi ng militar, 200 feet ang maximum altitude para sa rutang tinatahak ng helicopter pero posibleng mas mataas ang lipad nito. Ayon sa Reuters News Agency, nangyari ang banggaan nasa mahigit 300 feet sa ere batay sa flight tracking website na Flight Radar 24. You had a airliner coming in, American Airlines. He was doing everything right. He was on track. And for some reason, we had a helicopter that was at the same height, obviously when they hit, but pretty much the same height, and going at an angle that was unbelievably bad. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, ang banggaan ng dalawang aircraft posibleng mangyari saan man sa mundo maging sa Pilipinas, lalo kung hindi masusunod ang itinakdang ruta. Meron din daw dapat sinusunod na lateral at vertical separation. Separated sila by altitude. Kung ang isa ay nasa 1,000, yung isa probably nasa mga 500. So separated sila by 500 feet. At meron din pong separation na lateral, yung kung tinatawag na kung may leading traffic, ang susunod na traffic sa kanya mga 5 miles away. Ang NAIA at ang Villamor Air Base pareho lamang ang ginagamit na runway ng commercial planes at Air Force. One runway, one frequency, one language. So ibig sabihin po niyan, kapag sila ay nag-broadcast, lahat po ng traffic within the vicinity of that aerodrome, alam po nila kung anong nangyayari. Kaya mahalaga raw na natitiyak ang mga kakayanan hindi lamang ng mga piloto, kundi maging ang mga air traffic controller. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi.